Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso. Pera po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nakikinig po sa Facebook at YouTube, maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa DZWB. Welcome to the program. Chang Susan. Yes, ito Boy. Nag-umpisa na tayo? Yes, umiara na po tayo. Kanina pa. Ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, umiara na Tito Boy. Nagbibiro ka naman. Kanina pa, umiara na tayo. Andiyan na ba yung guest natin? Kanina pa. Chang Susan, bonito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dito po nakapag-shoot na po ako. Na-shoot na po namin kanina. Bakit sinasarili niyo ang mga bagay na ito? Ba't hindi niyo sinasabi sa akin that the guests are here? Tawagin na lang natin mabilis ito Boy. Sige na tayo. Naitay Kapuso, please welcome John and Martin. Nakakahiya. May ibang klase Ngayon lang ako na-introduce ng parang gano'n. Hindi man lang medyo the dashing and the famous and the most handsome John Arcilla. The sexiest, yung pinakamatalino, napakawalang kwenta. Sandali. Sorry po. Walang kwenta. Gagawin ho Tito namin ang Boy. aming magagawa. Tito Umpisahan Boy. natin. Naitay Kapuso, please welcome the brilliant, The remarkable. The seductive! unforgettable, The captivating. The remarkable! impregnable, The sexy. The handsome! walang plural yun. Sorry. John Arcilla and Martin Del Rosario. Thank you. Maraming salamat. Siyang Susan at saka si Bonito, Umarte. Thank you for being here. Welcome. And congratulations on Lolong. Thank you, Tito Boy. At lagi kaming masaya na nandito sa iyo. Sana masaya rin kayo. Laging masaya. Lagi kami masaya dito. Kontrabida. Pag pinag-uusapan ng kontrabida, pag off-beat na ba yung mga roles. Pero sa tunay na buhay, kailan kayo bida at kailan kayo kontrabida? Ikaw, Martin. Ako, definitely na kontrabida ako pag may natatapakang tao na mahal ko sa buhay. Isa ako sa talagang mag-step forward at sasabing mali yung ginagawa mo. Lalo na pag pamilya, no? Yes, lalo na Kaibigan. kapag That's pag true. kinante mo yung pamilya, dyan ako papasok. Kailan ka bida? Siguro pag sinusundan ko kung ano yung ginagawa, kung anong mahal ng puso ko. Pag nagiging passionate ako sa, kunwari like acting, mahal na mahal ko yung acting, feeling ko bida ako dun sa ganung paraan. John! Para kasing sa akin, Tito Boy, relative Never kong naisip na naging kontrabida ako. Basta pinaglalaban ko yung prinsipyo ko. Ako ang bida sa buhay ko. And karaniwan, yung namang lumalaban sa akin, para sa kanya, siya yung bida sa buhay niya. So, relative para sa akin hindi ko makitang nagiging kontrabida ako at kailan ako bida. Lagi akong bida sa aking buhay. That's a nice point of view. Yes. Basta lagi may pinaglalaban. Oo. At saka depende kung anong POV mo. Kung Oo. ano, di ba? Yes, Tama ka rin naman. Kasi, bakit kung kontrabida ako, ibig sabihin, nasa maling posisyon ako. Oo nga naman, Ganun no? yun Naisip Lalo na kung susundan mo yung nakagisnan nating konsepto na ang bida ay laging tama. Yan laging tama. Oo. So, ganun. Okay, I get that. Medyo philosophical. Yes. Pero Gets ko nga. tama. Tama. Di ba? Tama ka din naman. So, ang point of view nung kontrabida ako, pwedeng doon nasa kabilang tao, wala sa akin. Correct. And it has nothing to do with the issue of who is right and who Yes. is wrong. Yes. Sa akin, halimbawa, na ako ang kontrabida, hindi akong kontrabida. Ako ang kausap mo, kontrabida ka. Pero para sa'yo, Oo. bida ka. Oo. Ganun Usually, yun ang mga kontrabida, hindi naman nila ina-admit na mali yung ginagawa nila. Sa utak nila sila ang tama. Sila ang bida. Definitely. That's a point. Yes. That's a point. Yes. Tingnan nga natin, kasi dito, hindi ko ba, sabi kasi nila, mahusay na raw kami umarte. Isang urian, dalawang urian, napakarami mga awards sa buhay. Ang lakas-lakas ng loob po natin na makipagsapalaran sa aktingan. Halimbawa lamang, I'm gonna ask you some questions, very, very basic questions. Pero ang sagot ay iarte mo, Martin. And then I'll ask John, okay? Okay. Martin, what makes you happy? Masaya ako kapag nakakapag-travel ako, nakakakain ako ng sobrang sarap na pagkain, kasama ko yung pamilya ko, nakakakita ng magagandang lugar, mga bagong lugar sa mata ko. What makes you afraid? Natatakot akong mag-isa. What makes you angry? Galit na galit ako sa mga taong manloloko, sinungaling, nangaapi ng ibang tao. What makes you cry?
Naiiyak ako kapag nagtiwala ako sa isang tao tapos binigo ako. What makes you fall in love? Hindi ko alam, hinahanap ko pa, Tito Boy, as of now. Galing. Oo. Galing. John, what makes you happy? Good health and prosperity, especially pagkasama ang buong pamilya na pare-parehong walang sakit, masaya, at gumagala sa mundo. World tour. I love that. That's happiness for me. What makes you afraid? Being alone and death. Yeah, it's really very fearful. John, what makes you angry? Yung mga nagsasamantala ng mga maliliit na tao at walang pakialam sa paghihirap ng iba. John, what makes you cry? Yun din. Yung alam mong yung mahal mo sa buhay, hindi mo laging kasama. Yung pwedeng anytime mawala sa'yo. John, what makes you fall in love? Kindness. Oh. Ayoko na. Galing niyo. Let's talk about ano ba naman? Wow, I mean, you can actually do that. You can actually cry just by going into the lines. No? Or that was Luna. No, kasi when you say something or a phrase, it has to come from your experience. You have to put something from this, a slice of your life, so that will make the line more realistic. But that's talent. And Kasi for others, it takes a while. It takes a process. But you're just brilliant. Oh, thank you. Hindi ba, Martin, magkasama kayo sa Lolong? Yes. Okay? Julio and Ivan? Yes. Tama? Oo. Yes, Tama. ako po si Julio. Ay, Julio and Ivan. May tanong ako sa'yo, Martin. I know you're one of the most talented actors of your generation. Sabi ko nga, isang urian, dalawang urian, at marami pang mga awards. Pero hindi ba sa Lolong, your characters are interconnected? Yes. Oo. Hindi ba nakakatakot katrabaho si Jan Arcilla? Nakatrabaho ko na kasi si Tito John sa The Panty Sister. So, tatay ko siya doon. So, Panood ko yun. and komportable na ako kay Tito John. Pero at the same time, kahit pangalawang beses ko na siya maka-work dito sa Lolo, may ano pa rin, alam mo, may kaba. Kasi si Tito John, pag ka-eksena mo, kailangan mo mag-keep up eh. I mean, kailangan mo talaga kundi talagang may iwan ka talaga. Hindi ka pwede magpabaya, no? Oo, hindi ka pwede yung hindi nag-iisip or dapat hahanapin mo yung ma-fine-tune yun na magbabalanse kayo sa eksena. Like dito si Julio, parang siya yung cold villain eh. So ako, for me to create a contrast, ang ginagawa ko si Ivan dito, siya yung hot-headed, siya yung nag-explode, siya may mental breakdown. Samantala, Si Tito John kasi siya yung very cold, intimidating, nakakatakot. Ako naman yung mas parang palabas. So para pag magka-eksena kami, maganda yung contrast. John, is it natural for you to mentor young actors who are willing to learn? I guess yes, pero You have to be asked. oo, kailangan. Hindi ako nag-i-invade ng isang tao kung kailangan niya ng tulong. Hindi eh. Kailangan kung maramdaman na open siya doon or gusto niyang makakuha ng idea from me. Pero kung hindi ako magta-try or hindi ako i-invade ng Space. space ng isang tao. The thing with you kasi, I don't know, Martin, if you would agree, both when you do external acting and when you become very quiet, pareho kang nakakatakot. In a good way. Yung gano'n. Kasi there are some actors who are effective when they do external acting. Wala niya! Saan ka nang galing? You know, you deliver that. But when you have yung sabi yung cold, quiet moments, yung parehong intensity, paano mo na-achieve yun?
Ako ang naisip ko ngayon, Tito Boy, yung siguro sa family namin, ganun eh. Alam mo yung may ganun kaming klaseng intensity sa bahay na kahit hindi ka nagsasalita, minsan pag alam mong galit ang parents mo, ang mother mo, yung tatay mo, yung kahit di nagsasalita, nanginginig ka na anong sasabihin niya pag uwi ko, or kahit di siya nagsasalita, anong sasabihin niya mamaya. Alam mo yung ganun. So, siguro din sa kinalakihan ko nga sa family kung paano kami mag-express ng emotion sa mga elders, sa mga, at saka sa mas matanda pa sa mga parents ko. Kasi ganun din yung kanilang karanasan eh. Bumabalik ka doon sa pamilya, bumabalik ka doon sa kwento mo. Martin, let's do fast talk. But you do fast talk as Ivan. As Ivan? Yes. As Ivan, not Yes, Martin. Not Martin. Okay. Okay. As Ivan and Martin, as Ivan, magkasama si Martin at si Ivan, bahala ka na. Ah, Okay. Cute, pogi. pogi. Sexy or hot. Sexy. Matalino, maginoo. Matalino. Torpe, matinik. Matinik. Magaling, madiskarte. Madiskarte. Part of your body na proud ka. Mata. Part of your body na nai-insecure ka. Height. Pinoy actor na hinahangaan mo. Benestrillo. Pinoy actor na kinakatakutan mo. Mr. John Arcilla. Masarap ka kabanding kapag. Relaxed. Boring ka kabanding kapag. Pagod. Nakakakilig ka kapag. Crush kita. Hot ka kapag. Nakahubad. Your showbiz crush. Lizelle Lopez. Wow. Guilty or not guilty? Nakatanggap ng indecent proposal. Guilty. Guilty or not guilty? Nagkagusto sa mas matanda. Guilty. Guilty or not guilty? May niligaw ang artista. Guilty. Guilty or not guilty? May tinanggihang role. Guilty. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every morning. 10 years from now, sino si Martin Del Rosario? I wanna be like Mr. John Arcilla. Oh! Pag tumatanggap kayo ng mga proyekto, ano ang principal consideration? Pera o kwalidad ng pelikula? At sa buhay, ano ang batas? Is that love or money? Ang mga kasagutan. Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin Martin Del Rosario at Mr. John Arcilla. John, it's our turn to do Fast Talk. Oh, wow. Okay. And you can do it the way you want to do it, cold. Lolong po, huwag niyong kalilimutan, araw-araw. That's from Monday To Friday. After to Friday. 24. After 24 Yes, oras. yes. Congratulations. Yes. Really, congratulations and thank you. John, intimidating or accommodating? Accommodating. Suplado Maginoo. Magino, Walang pakialam, maraming alam. maraming alam. Pumapatol o nang dededma. Pareho. Makapal ang mukha, malambot ang puso. Malambot ang puso. Malaking proyekto, malaking talent fee. Malaking proyekto. Maraming awards, maraming pera. Pareho. Kung pusa ka, paano ka maglambing? I love it. Kung aso ka dyan, paano ka umiyak? Umiyak? Umiyak. Kung buhaya ka, paano ka magalit? Wow! Artistang pinapangarap na makasama. Wow, Robert De Niro. Dapat, artistang kinabahang kang ka-eksena. Pass natin yun. Pass. Guilty or not guilty? Inireklamo ang kasama sa tent. Sa 10? Oh, sa tent. Not guilty. Guilty or not guilty? Nagreklamo sa talent fee. Not guilty. Guilty or not guilty? Mapili na sa projects. Guilty. Guilty or not guilty? Mayaman na ngayon. Guilty! Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happy happiness. Best time for happy happiness. Anytime. Magaling ako dahil... Anak ako ng nanay at tatay ko. Oh, di ba? Let's talk about you as professional actors. Pag halimbawa kayo'y ino-offer ng isang proyekto, ano yung principal consideration sa dalawang ito? Quality or money? Martin? Sa akin, quality. Kasi
sa akin ngayon, mas important yung magaganda yung roles. Kasi ako, ang dream ko, maging good character actor, maging as successful as ni Tito John right now. So, para magawa ko yun, kailangan ko ng magagandang projects na showcase ko yung talent ko. Ako ang latag ko lang dito, I'll wear the hat of a manager. I'm a talent manager. May mga pagkakataon, halimbawa, kung talent ko kayo, Martin, John, ganito yan. Itong proyektong ito, wala masyadong katuturan. This is an exaggeration, ha? Pero ang laki ng bayad mo. Okay? Minsan naman, kinakausap ko mga talents ko, ito, wala ito masyadong talent fee. This is almost an adventure, an experimental film. Pero ang husay-husay ng pagkasulat at napakahusay ng direktor. Ganun kami maglatag ng mga managers. Yes. So, given that context, John, when a project lands, a script lands on your lap, ano ang pananaw mo? Alam mo, Tito Boy, magiging practical ako, no? Ako, hinahagel ko lagi na pareho pantay ang aking sining at pantay ang aking presyo. Hindi ako pumapayag na quality lang, walang financial gain. Hindi ako pumapayag na financial gain lang, walang quality. Hanggat mahahagel yan ng management ko, doon ang standard ko. Pero, pag may kailangang i-sacrifice, it's money. Oo. It's really money. Ang komento ko naman dyan, you've earned it. Hindi lagi, I would guess, na hindi lagi ganun ang iyong kapangyarihan. Yeah. But you take on that journey to earn and to be able to achieve that balance. Yeah. Di ba? Sinasacrifice ko pag sinabi na ito lang talaga, pero gusto ko, okay lang. Okay lang. Minsan, baka naman maging cue yun. Pero pag maganda talagang project, Tito Boy, That's talagang, right. yeah. Sa buhay ba, is that money or love? Mabilisan lang. Sa ngayon, practical, parang money. Ang ganda. Money or love? Ganun lagi akong prinsipyo ko. Kung ipaglalaban ko pareho muna. Oo. Pero pag may isang pwedeng ibigay. Pag pwedeng may isang ibigay... Hindi kasi pag ang love kasi nade-develop you know what I mean? So I don't know, but you know what, pag may hindi kasi pwedeng mamatay kayo sa gutom pareho kahit nagmamahalan kayo, hindi pwede. Mahirap na ang buhay. Mahirap. Imbitahan natin ang lahat sa Lolong. Martin, please. Ayun po, mga kapuso, abangan nyo po ang Lolong gabi-gabi po yan, Mondays to Fridays, pagkatapos po ng 24 oras. Yes, kagaya po ng sinabi ni Martin, wag po ninyong kakaligtaan araw-araw ang Lolong 2 Bayani ng Bayan. Naitay, please. Baka pwede ko isingit pa. Guys, iniimbitahan ko po kayo, panoorin nyo. Sana po ang play ko po, ang Anino sa Likod ng Pan. First time ko mag-stage. So, sana supportahan nyo March 1 to March 23 sa PETA Theater. Maraming salamat. Sa ating 5,200 people dito sa studio, palakpakan natin Martin Del Rosario and Mr. John Arcilla. Naitay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. And do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Voice of La Carmela de Boracay, thank you. Dr. Steve Marcan. Salamat.